Magandang araw po sa inyong lahat, mga kasama. Ang pagdinig na ito ay tungkol sa isang napakalaking laban, ang laban para sa katotohanan. Sa panahon ngayon, hindi baril ang pinakadelikadong sandata. Sabi nga po nila, yung pen, lapis. Dati, iyan po ang ginamit ng ating mga bayani para tayo po ay magkaroon ng kalayaan. Ngayon po ay ginagamit po ang lapis at bibig at computer para sa kasinungalingan na nakalathala sa internet. Ang mga kasinungalingang iyon, kapag pinabayaan, kayang guluhin ang isang bayan, magtanim ng galit at magsira ng pamilya at magbuwag ng tiwala sa gobyerno at sa isa't isa. Kaya po itong tatlong panukalang batas ay magkakapatid ang layunin. Protektahan ang mamamayan laban sa fake news, sa abusong algorithm, at sa mga troll farm na pinapatakbo para bulagin ang kapayapaan ng taong bayan, palaganapin ang fake news. Senate Bill number 191, ang Anti-False Content at Fake News Act. Mga mahal kong kasama, malinaw po ang tinutumbok ng SB 191. Tapusin ang sadyang paggawa at pagpapakalat ng kasinungalingan sa internet. Sa ilalim ng panukalang ito, ang DOJ Cybercrime Office ay pwedeng mag-utos ng takedown o correction kapag ang nilalaman ay napatunayang mali at nakapipinsala. Ang taong gumawa o nagpakalat ng fake news na alam niyang mali ay mananagot. Ang nagpopondo ng mga organisadong pagpapakalat ng kasinungalingan, mas mabigat ang parusa. Malinaw po, hindi natin sinasakal ang malayang pamamahayag. Ang hinahabol natin ay ang mga taong may masasamang loob, yung sadyang gumagawa ng kasinungalingan para manira, manlinlang, manggulo, at sumira ng pamilya. Sa mga survey, mahigit kalahati ng Pilipino hirap nang makilala kung alin ang totoo at ang alin ang hindi. Napakabigat po niyan. Kaya kailangan nating kumilos. Senate Bill number 1441, the Social Media Fairness and Algorithmic Transparency Act of 2025. Ito naman pong SB 14